Siguro talaga daw ko niya maadunahan. Hello and good day, this is cute tita. O, dili na ta magtaas-taas og intro kay hasol na. So karon mga day ang ako ang ganap sa buhay kay magbantay na lang sa tindahan kay nibalik naman ta sa to ang small business. O small business or gud na siya ha para klaro. Unya kay mao pag gani pagbalik na to og paninda, nigingnan ako nga sigurista. Unya madato daw ako sa paninda. Why, very wrong gid na siya. Well, maybe sa pagpaninda kinahanglan jud nimong sigurista. So I guess I would agree. Pero sa pagkaadunahan, I don't think so. So let me give you an insights or idea. Only sari-sari store can relate. Most especially kung mo pay pag-start nimo. But before anything else, mag-backstory usa ko. So I was also a sari-sari store owner 2 years ago. I mean, no, 1 year ago. So 2 years ko sa unang naninda mga day. And so far, everything went good. But for some reason, ihunong ko ato. All of my remaining items or product, nigpaulian rapod na ako sa among kasan. And to cut the story short, nihunong ko og paninda kay nagtanbay ko. Ay basta mao na to siya. Anyway, ako din i-insert ang kaganapan mga dino, mga motor nga nagpahinayay siya ba. So contest ni siya. And the winner will get to receive 500 pesos. Well, mo na siya nga to ang video background. So mo continue na pud ta sa to ang istorya. So as you all know, making a risky decision mga day, it's not so easy. Why would I say risky? It's because bisan man gud og sari-sari lang na siya imuhang mga paninda, you took a risk baya to put up your own money for a capital. And mind you, dili ta na ang sari-sari store owner nag-success sa pagpaninda. Even me, there's a percentage that I really doubt myself. At the back of my mind, nag-part sa ako ang makaingon ko, what if dili gid siya mo long last ba? But based on my experience previously, niabot naman noon to siya og 2 years, so it's quite long naman sad no, I guess. Pero malagi na mo move forward na po dayon ta mga day, so nakatukod na kano na kay mga tinda, so kinahanglan na po nimo i-consider or set aside ang imuhang pagkamaikugon or pagkamaawawon. Kaysa una mga day, sa wala pa ko naka-adjust, grabe gud nako ka maikugon. Og ang result is mas nako pang utang kaysa ako ang halin. Mao to ni adjust na lang ko, I slowly adapt. I learned to say no na jud mga day. Maglimit ra pud ko sa amount nga ako ang ipautang. In that way man gud ma-minimize na ako, which I know and which I really understand. Nakapush jud ta usahay sa kwarta mao na nga dugay pud ta kabayad. So mao na lang na ako ang way para at least bita kung dugay siya mabayaran pero naghunong ra ang lista. And at the same time nagihapon ko'y mabali og pangumpra. Kaingon ana ra man gud na siya rolling ba. It doesn't mean nga maglimit-limit ka og pautang is na nakay trust issue or wala kay salig sa tao. No, not like that, but it's because it's a win-win situation for the both of you na pud gihapon no. Whether a person manages small or big business naman good, the only goal on the line is to gain profit. So I've decided to make a content about this mga dino. It's because I just want to raise an awareness, most especially to all the valued customers and most especially to my customers. Do not be offended if sometimes mabalibaran mo when I'm refusing you to add a less on your credit. Kay in reality, iya ra man gyud tag-survive mga day. Kay mintres mas kog pataog na ay energy, mangita naman jud tagpaagi. Og inubanan pud na dapat sa to ang pagka-responsable. Anyway, mag-end na nga to ang video, so mag-end na pud ko og istorya sa inyo. Sinisibayoran people, thank you